Sumainyo ang kapayapaan. Walang bagay na tumubo sa lupa na hindi ang Ama ang nagbigay buhay. Damumang naturingan may ugat yaan. Tao, kaugnay mo'y Ama, mula ka sa Kanya, tumubo ang ugat sa iyong buong katauhan, mula ulo hanggang talampakan, di ganang katauhan ang nagbigay niyan. Kaya't kung papaano niya nabubuhay ang mga ugat sa halaman, gayon din naman ang mga ugat na taglay ng sinuman, buhay na iniluwal, taglay ng katawan. Kaya't kung lilimiin lamang at tatantuin ng sinuman, ugat mong dinadaluyan ng dugong naturingan, kung ito'y napalalakad na pauusad sa buo mong katawan, ano kayang hindi kayang gawin ng Ama sa ikabubuti mong anak niya? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang pagtitiwala lamang ang dapat tamuhin ng tao, kakamtin lahat ang marapat sa tuwina. Ang natural na gamot ay hindi kayang ilagak o ilaan ng tao, sapagkat kung papaano tinubo ng Ama ang halaman sa lupa, batid niya kung saan ang bawat kaukulan. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang espiritu ng karunungan, naiaampat niya, naiaangkop niya sa bawat karamdaman ng mga nilikha niya. At kung bilang pagkatao'y walang batid, walang alam, kaya't ibinaba ang kanyang espiritu ng katotohanan upang siyang magturo sa bawat tatanggap, sa bawat maniniwala ay makikinabang na ganap. Katotohanan ang sa akin tinuturan, walang dilit ibang mag-aalay ng iba. Ibang karunungan, dapat na karunungan, kundi ang Ama. Sapagkat ang karunungan niya ay walang kapinsalaan. Ang katawan niya ay hindi makapipinsala. Ang idudulot niya ay hindi makamamatay, kundi siya ay nagbibigay buhay. Kaya't ang sinumang anak niyang itiwala at walang pag-aalinlangan, magaganap matutupad ang kanyang hiwaga, sapagkat ang Ama ay tunay na mapagpala, dakila sa lahat ng lupa. Sumainyo ang kapayapaan, Nekarameniyahan. Tinuturuan. Mga hinihirang din ng Espiritu ay binibigyan din po ng karunungan at talino. Tinuturuan ng nararapat kung ano ang dapat na gamot sa sakit na yaon, kung ano ang dapat gagawin sa bawat kaganapan. Subalit, sino po ba ang makikinabang? Pag-aralan po ninyo sa tao, mayroong doktor sa hayop, may doktor sa tao, may doktor sa mga halaman. Buhay po ba ang Diyos? Subalit ang Ama, hindi siya bumababa at nakikita bilang manggagamot. Lahat ng tinubo niya sa lupa at lahat ng binuhay niya sa lupa ay kayang gamutin niya. Katulad ng mga hanip sa halaman, kung minsan ay bombahan na, hindi pa rin namamatay, hindi pa rin nawawala. Subalit siya, sa hangin lang kung minsan matatangay ng hanip. Buhay ba ang Ama?
katulad ng mga suso kapag sumibol sa bukid, kinakain ng pananim. At kung pag-aaralan ng tao bukid mang naturingan, ng hasikan ng isang magbubukid ang kanyang bukid, ng punla o binhi niyang palay, walang lamang suso ang kanyang lupa. Subalit kamukat-mukat mo, isang araw lumusong siya, maraming suso, at yung pinagdaanan ay wala nang nakatubo. Sino kaya ang nagpadala? Sino kaya ang nagbigay ng suso? May lumikha ba sa suso na tao? May gumawa ba ng suso na tao? Wala. Kaya't kung papaano naman itong suso ay nagbigay ng talino ang Ama para gamutin ng tao, paalisin ng tao, patayin ng tao, hindi pa rin ito nagiging 100%. Mayroon pa rin kung minsan nakakahulagpos. Sapagkat kung binombayaan at nasa ilalim na ang suso, hindi natatangay, hindi nakasisip-sip nung gamot. Ganun din naman sa gamot na ginawa ng tao. Kung malalim na ang sakit at hindi kayang gamutin, ang Ama lang ang magpapaalis niyan. Ang Ama lang ang magpapababaw niyan sa malalim na karamdaman. At siya rin ang magpapabahaw sa malalim na kasugat na dinulot. Kaya kung magninilay lang ang tao, magbubulay na totoo, kanino ka nga ba sasandig? Kanino ka nga ba sasandal na walang katibagan? Sino nga bang dapat hanapin mo? Sino nga bang dapat pagpukulan mo? Kanino ka ba aasa? Siya ba ay dapat mong limutin? Hindi, siyang dapat mong unahin. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, mapapalad ang mga nakikinig at natututo sa kaukulang hindi bahagi ng tao, kundi bahagi ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya, upang ang kaukulang kabanal at katotohanan ay kanyang mabatid at matutunan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig, muli nakarinig. Netkaramaniana, netkaramaniana, netkaramaniana. Buhay po ba ang Diyos? Nangunang panahon, sa panahon ng mga ninuno, may inatasan na ang Ama, may binahagi na siya ng talino, may tinuruan na siya, may pinangusap siya, may binigay siyang kaparaanan sa bawat napili niya. At ang bawat napili niya ay tumalima sumunod. Subalit ang mga inaalayan, sa palagay niyo'y nangatuto. Kung nangatuto, hindi dabi-daba ang Kristo. Kung natuto, wala na sanang Kristo. Nang dahil nga sutil at matigas ang ulo ng tao, sa panahon man ng ninuno, nakamana rin ang panahon ngayon ng tao. Kaya mga mahal, nawa sa pag-aaral, sa pagninilay, sa pagtatanto, sa pagbubulay, maiba na kayo sa mga ninuno nyo. Humango tayo sa Eklesiastiko. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno. Ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Sa pamamagitan nila, ipinakilala ng Panginoon ang kanyang kadakilaan at ipinamalas ang kanyang kapangyarihan sa mula't mula pa. May mga namahala ng mga kaharian, may mga nabantog dahil sa kanilang lakas. Ang iba namay maging mga dalubhasang tagapayo. At ang iba'y
nagpahayag ng kalooban ng Diyos. Mayroong mga naging taga-akay ng buong bansa. Mga pinunong naglagda ng mabubuting batas. Mga dalubhasang nagturo ng magagandang aral. At mga paham na lumikha ng malalim na talinghaga. Mayroon namang gumawa ng mga awit at humabi ng mga tula. Ang iba namay naging mayaman at makapangyarihan. At namuhay ng tahimik ang kanilang tahanan. Silang lahat ay iginalang habang sila'y nabubuhay. At kinilala ng madla noong kanilang kapanahunan. Mayroon sa kanilang nag-iwan ng matatag na pangalan. At patuloy pang pinapupurihan magpahanggang ngayon. Mayroon namang hindi na natatandaan ni numan at lubusan ng naglaho ang kanilang pangalan. Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito at gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mananahan ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan at ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nanatiling matatag ang kanilang angkan. At alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Malao nang nalibing ang kanilang mga bangkay, subalit mananatili pa ring buhay ang kanilang pangalan. Matatanyag sa mga bansa ang kanilang katalinuhan at patuloy silang pararangalan ng buong sambahayan. Ito ang mga tinutukoy ng mga hinirang. Si Enoch, si Noe, si Abraham, si Isaac at si Jacob, si Moises, si Aaron, si Joshua, si Caleb, si Samuel, ang mga hukom, si Nathan, si David, si Elias, si Eliseo, si Ezekias, si Hosayas, si Jeremias, si Ezekiel, ang 12 propeta, si Zorobabel at si Joshua, si Nehemias, ang mga patriarka, si Simon, ang anak ni Onyas. Kung pagninilayan nyo, mga minamahal ko, bakit sinambit ito sa inyo? Patuto lamang na mga ninuno nyong pinagmulan ay salitang banal, ang itinalaga at binahagi ng Ama, at ang gawa nila ay pinatotohanang Ama ang nagkaloob ng kahiwagaang ginawa. Subalit, naganap ba ang taong sa kanila ay nakakilala, ay nakaganap naman sa katotohanan? Naganap ba ang lahat ng nakakita sa kanilang ginawa na mangha at sa kanila'y nagtiwala? Naganap ba ang lahat ng mga nabuhay noong sa panahon na yaon ay samay ganap na nagtiwala at nakakilalang ganap? Hindi. Kaya nga, ibinaba ang Jesus, namatay at muling nabuhay, at ang Espiritu Santo ay ibinaba na di na pinalisan sa lupa. Kaya't sa panahon ngayon, ang tinataglay ng tao ay Espiritu. Anong Espiritu ang nasa tao? Nasusuri ba ng bawat isa kung ano ang Espiritong sumasa inyo? Nararamdaman ba ng bawat isa kung anong uring espiritong pinagmulan nito? Mapapalad kayo na nakadarama, nakababatid,
ng Espiritu na totoo at nananahan sa inyo upang patuloy kumilala, makadama at mabatid ang Ama. Halina kayo mga mahal ko, tantuin ang tinuran ko. Pag-aralan nyo ang bawat sinambit ko kung ganang pagkatao'y may uulat sa inyo. Nasaan ang talino? Sino ang matalino? Sino ang mabuti? At alin ang mabuti? Nasaan ang kagandahang loob? Sino ang magandang loob? Ano ang kagandahang loob? Saan ito makukuha? Sinong magbibigay? Sinong maghahandog? Sino ang marapat na dapat pagmulan? Mga katanungang hindi malilirip ng tao, maliban nakakaunawa ng isipan mo at nabuksan ng totoo sa pamamagitan ng Espiritu. Espiritu ng katotohanan, Espiritu ng kapayapaan na magdudulot sa isipan, taglay ay karunungan. Saan baga ito nagmula? Anong uring espiritu? Kasama niyo baga? Isa lang baga ang nasa inyo? Kung isang espiritu at kilala na ninyo ang nasa inyo, magalak magpuri kayo sa Ama, sapagkat suma sa inyo siya. Katotohanan, katotohanang aking ituturan. Espiritong walang buto, walang lamang tulad ng tao. Espiritong walang mukha, subalit liwanag ang taglay. Kaya't kung nanamnamit tatanggapin ng sinuman, maaring matanglawan ka, magliwanag ang iyong buhay. Nekarameneyahanan, nekarameneyahanan, nekarameneyahanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po bang Diyos? Bakit siyaon ay binahagi sa inyo? Sino baga ang nagtutura ng yaon? Sino baga ang pinagmula ng yaon? Ano baga ang salitang yaon? Mga minamahal ko, yaong mula sa Ama siyang binaba sa lupa upang paghariin at tao ay pangalagaan. Kung tuwirang tatanggapin, sa tao ay mananahan, mayangkop na tuwiran, kabanalang taglay-taglay. Kaya't ang sinumang magnanasang ito'y kamtin, mababago kanyang buhay, pananaw niya'y magliliwanag din. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Pawang katotohanan ang sa akin ay tinuran. Inyong pagnilayan sinambit ko sa harapan, upang lubos niyong mawawaan, pakinggan niyong lubusan, ikintal sa isipan, maramdaman ang kalooban. Yaong aking tinuturan walang dilitibang pinagmulan, maliban ang sa inyo'y ganap na nag-alay ng buhay. At inalayan din kayo ng patutuo upang kamtin niyong katotohanan sa tatanggap, makikinabang na ganap. Kaya tumango kayo. Bakit kayo? Sapagkat ako'y di nahahango. Ngunit kayo upang maulatan ko'y humahango pa rin ako. Kaya't kung kayo'y tatanggap, nakahango kayo sa aking itinurat, itinatal sa inyo, nakamtan nyo ang layon ko, pag nanasa kong kayo'y baguhin ang Ama ko, na kung papaano kayo'y anak na totoo, at masasambit na tuwirang anak kayo, kung makikilala nyo mga salita niya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Inyong tantuing mainam, ginagampanan ng babae lamang, kung ganang siya lang o siya lamang baga ang tutupad at gaganap, ito kaya'y gagawin niya? Saan niya huhugutin ang sakit tinuturan? Sinong katauhang sa kanya'y magbibigay? Upang ito'y kanyang pag-aralan at sa inyo'y iulat man din, ito kaya ay tutupad, yamang siya'y walang bayad.
inyong saruin at pakanamnamin. Anong ibig kong ituran? Saruin, inyong saksakin na mainam sa isipan, inyong tinuran ay aking ibahin. Sapagkat pagtuturan ko'y kaibahan sa kalupaan, tinuturan kong mainam ang pawang katotohanan, sa basama niyong tupdin ang layunin na mainam. Sama-sama niyong tuparin ang sa aking layunin, kung inyong nanamnamin at pakikinggang mainam, ikasisiya't ikagagalak ng sinuman. Kaya't ang bawat katotohanan kapag ito'y tinantunyo at nilimin yung ganap sa puso nyo tao, magagalak kayo't magliliwanag ang isip nyo. Mararamdaman yung nangusap sa inyo'y buhay na totoo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong narinig, ngunit hindi ito napakinggan. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig sa salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang makikinig ng salita at maaayang masayang tumatanggap nito kaagad-agad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila mananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanyang puso. Kaya't hindi makapamumunga. At inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagkatao muna. Parang payapa kayo. Ang sarap. Parang ayaw ko nang bumalik sa pagkatao ko. Buhay po ba ang Diyos? Naranasan niyo na po ba na nakadaloy ang Espiritu sa inyo at maingay, magulo, na wala kayong nararamdamang iba? Alam niyo po, sa langit kasi ay napakapayapa, napakabango, napakaganda, napakatahimik, subalit walang gulo, sapagkat banal lahat ang naroroon. Kaya gusto niyo po bang tumira doon? Pag namatay na ang katawan niyo at nagbalik sa alabok, aba, gumawa po ng kaparaanan
na ang kaluluwa mo'y doon tatahan. Kung ang ibigin mo'y kayamanan at magiging panalo sa puso mo, Lord, here I am. Sabi mo, but deep inside, wala. Ako sa'yo, anak. Kung ang ibigin mo lamang ay ang gusto mo at ang gusto ng amay ayaw mo, my dear son and daughter, sasabihin sa'yo, I'm very sorry. Sapagkat ako ay totoo, nakikipagtotoo, kaya salita ko'y totoong totoo. Buhay po ba ang Diyos? Kung ang gugustuhin mo lamang ay puro saya, puro ligaya, puro magaan, frankly speaking, di ka rin tutungo sa kaharian ng Ama. Kaya ikaw ba'y may hirap na pinagdaraanan? Huwag kang magreklamo. Mayroon ka ba ngayong nararamdaman sa iyong katawan? Huwag kang magbabago ng pananampalataya. Mayroon ka bang tinatahak na sa palagay mo'y di mo kaya? Bakit? May Diyos ka, Amang totoo mo, na mahal ka. Sabi mo, kilala mo siya. Bakit hindi mo kaya? Kaya niya yan. Kaya mo rin yan. Buhay ba ang Ama? May galit ka ba na isa lang? Sabi mo, isa na lang ang kinagagalitan ko. Siya na lang ang di ko mapatawad-tawad. Di ka tutungo. Hindi ka makaaabot. Yamang ang iba'y binigay mo ng kapatawaran, ang nag-iisa'y patawarin mo na rin. Sapagkat ang di marunong magpatawad, ay di patatawarin. Kung napatawad mo ang iba at yung isa'y hindi pa, hindi ka pa rin nagpatawad na ganap. Kaya, I'm very sorry again. Hindi mo masisilayan ang pintuan ng langit. Pintuan ng tahanan mo, balibagin mo ng balibagin, iyong maririnig ang tunog. Ngunit ang langit na pintuan, di mabubuksan. Buhay ba ang Ama? Nananalangin ka ba? Opo. Ano ang panalangin mo para sa sarili ko at mga minamahal ko? I'm very sorry. Makasarili ka pala, anak. Kapag narinig ko na nang di mo mahal, di mo kaano-ano, ay dinulog mo sa akin. Dahil sa akin, kaya mo ginawa yaon. Ika'y aking tatawaging anak daturingan. Buhay ba ang Ama? Mahirap itong tupdin. Mahirap itong gawin. Hindi kakayanin ng sinuman. Walang makagagawa niyan. Taong isipan, taong damdamin, makataong laman, walang makagagawa niyan. Subalit, ang Espiritu na sa inyo'y araw-araw ay nakikipagniig, bawat oras, segundo ng buhay ninyo'y nakikipagtipan. Siyang sa inyo'y magbibigay kakayahan sa hindi ninyo kaya dahil Ama ang tinanggap nyo. Kaya Espiritu niya ay nasa sa inyo. Nasa iyo ba ang Espiritu ng Ama? Huwag kang reklamo ng reklamo. Sapagkat habang nagrereklamo ka, nahihirapan ka. Kung wala kang nirereklamo, ibig sabihin, tanggap mo. Kaya ika'y masaya, nakakatawa. Nakakatawa ka ba? Kahit na nagdaan ka sa butas ng karayom, nang makalusot kay nakahinga, sinabi mo, purihin ka Ama, anak ka nga niya. Buhay ba ang Ama?
Sapagkat pakatandaan ninyo, hindi ka naman binuhay para parusahan lang. Hindi ka binuhay para pahirapan. Hindi ka binuhay para patayin. Kundi kay binuhay para buhayin nga ang pananampalataya, ang pananalig sa Kanya, ang pag-asa sa buhay, ang ligayang madarama, kapayapaang mananahan, kalusog ang tataglayin, at ang buhay na walang hanggan. Narinig mo ba iyan? Kung narinig mo yan, gising ka na ba ngayon? Kung gising ka, pumalakpak nga kayo. Yamang pumalakpak kayo, naway natanggap nyo, totoong paghahari ng Ama na kinasiyahan ng puso nyo. Kung paano naramdaman nyo, taginting ng palakpak nyo, manalig kang anak niya, tataginting ding ang galak mo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Pinatotohanan ko lamang sa inyo, walang patlang ang pagdatal ko. Nasa pagkatao man sa pananaw nyo, itong aking ginagamit sa inyo. Subalit pagdakay naroon ako, ganang katauhay di magagawa ito. Ganang katauhan niyang pinagharian ko. Patuto kong kailanman, di lilis siya lilihis, ako sa pag-uulat, sa paggamit ko sa Kanya, na siyang maglalahad. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ay, purihin ka, Ama. Masarap po bang mabuhay? Alam niyo po, parang di pa kayo sumagot kanina. Balikan natin yung tanong. Naranasan niyo na po ba? Yan ang patuto kapag nasa espiritu ka at nasa pagkatao. Kung nasa espiritu, kung ano po sinabi ng espiritu, hindi ko na alam. Subalit ito'y sinabi, binigay mo na ang pagkatao. Naranasan niyo na po ba na kapag nakadaloy ang espiritu sa inyo at maiingay at magulo na may pandama kayo, nakaiba? Pagkatao pa nga kayo. Sapagkat kapag ang espiritu ng kabanalan ay nasa katawan mo at tumungo ka sa maingay na lugar, iba pakiramdam mo. At nakarinig ka ng mga sitsitan, iba pakiramdam mo. At nakakita ka ng kaguluhan, iba pakiramdam mo. Nagpupumiglas ang banal na nasa iyo, sapagkat maliwanag na tinuran. Kailan may di ako mananahan sa kaguluhan, sapagkat ako'y kapayapaan. Kailanman ay hindi ako mananahan sa kasamaan, sapagkat ako'y kabanalan. Naunawaan niyo na po ba ang tanong? Di may espiritu na po kayo? Kung nagkagayong naramdaman niyo'y gayon? Kung hindi, tao pa rin kayo. Buhay po ba ang Diyos? Mga alagad, nadaman niyo ba yung gayon? Amen. Mga kaps, naramdaman niyo ba'y gayon? Mga tagasunod, naramdaman niyo po ba'y gayon? Aba, marami nang naka-espiritu ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Mga choir, nadaman niyo na yon? Mga IT team, gano'n na ba pandaman niyo? May tanong na namang muli. Kung magkagayon pala, at kapag naka-espiritu kayo'y gayon ang nais nyo, kahit nasa pagkatao kayo, hindi nyo gagawing mag-ingay kayo. Sapagkat ikaw mismo ayaw mo yaon sa sarili mo, tapos ikaw mismo ay nanggugulo. Parang hindi ka panipaniwalang dinadaluyan ka niyan. Para po yatang natahimik lahat kayo. Kaya, ano ngayon ang tanaw ng kapwa mo sa'yo? Pagka ayaw mo nang maingay. Para ka naman kung sino na.
na ayaw mo maingay, ayaw mo nang magulo. Di ba kahirap, ano? Ano ngayon ang mararamdaman mo kapag hindi ka maunawa ng kapwa mong may chinichismis sa'yo'y hindi ka nakikinig? Ano ngayon ang masasabi mo kapag ang pinag-uusapan ay di kaya ng puso mo sapagkat iba na nga? Kaya ikaw mismo, dahil hindi mo kaya yon, iiwas ka na. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung lahat lamang ng nakadamat nagpakatotoo sa Ama, ay gayon, meron pa po kayang dalahira? Meron pa po kayang naninira? Meron pa kayang nanggugulo? Meron pa kayang maninirang manggugulo, maninira manunggugulo, masisira ang pagsasama? Wala. Kaya kay sarap sa piling ng banal na Espiritu, ano po? Yaan ang sinabi ng Kristo sa mga alagad. Mapapalad kayong ang nakikita nyo'y hindi nakita ng mga nauna sa inyo. Ang naririnig ninyo'y hindi narinig ng iba sa inyo, ng mga tao noon. Bakit po? Sapagkat ang Kristo habang nasa lupa, wala nang binalangkas, wala nang pinangusapan, wala nang sinambit, kundi puro kabanalan ang itinuro sa mga hinirang. Kaya, kung papaano noon, sa paniwalaan nyo't sa hindi, ganyan din ang tinuturo sa mga hinirang. Sa tuwing sila ay kakausapin, sa tuwing sila ay titipunin, pawang kabanal at katotohanan ang sinasambit at sa kanila ay inibibigay. Ibinibigay sa makatwid. Kung lahat ay nakatatanggap, marami na po ang taong makasusunod. Tama baga? Kaya lang, nakalulumbay, pawang katotohanan ang tinuturan. Minsan, lingkod daw na turingan, namumuno sa kamalian. Buhay ba ang Ama? Sinasabi, huwag kang magalit. Mismo, galit ng galit. Sinasabi, huwag kang magsinungaling. Mismo, nagsisinungaling. Sinasabi, huwag kang manginginom. Mismo, mag-aaya ng pag-inom. Sinasabi, huwag kang manloko. Mismo, niloloko ang kapwa. Sinasabi, nakikita ng Ama ang lahat ng iyong ginagawa. Bakit gumagawa ng hindi tama? Ang mahal. Kaya, natutunan mo ba ang tama? Natutunan mo ba ang mali? Ano ang pinili mo? Mapalad kang pumili sa tama. Natutunan mo ba ang mabuti? Natutunan mo ba ang hindi mabuti? Alin ang pinili mo? Mapalad kang pumili sa mabuti at winaksi mo ang di mabuti. Mga minamahal, matatawag kayong matatabang lupa na hinasikan, na tumubong mainam, nagbunga, nakinabang ang bawat isa, pati kapwa ninyo, maging kapwa ninyo, ay makikinabang din sa pinakinabangan ninyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, mapapalad ang nakikipagtotoo na magnanasang magbago alang-alang sa totoong Diyos na kinilala niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Pakatandaan po ninyo, walang banal na tao maliban ang nagkatawang taong Hesukristo. Lahat nagkamali, lahat nalisya, lahat nagkasala. Subalit, ang nalisya ay maaring itunton, ang nagkamali ay maaring itama, at ang nagkasala ay maaring magsisisya.
Kaya't ang nagbabalik loob ay tuwirang tinatanggap at di susuriin kung ano ang ginawa, kundi dalawang kamay na abutin. Sa kanyang pagbabalik loob, ganap na tatanggapin. Buhay ba ang Ama? Kaya, anak ka ba ng Ama? Nagsusumakit ka, nagsusumikap ka, purihin mo siya. Hindi ganang ikaw yaan, hindi ganang kaya mo yan, kundi ganang Espiritu niya ang siyang nasa iyo, kaya nagagawa mong magpakabuti, kaya nagagawa mong nagbago, kaya nagagawa mong magmahal, at nagawa mo ang nais niya. Kaya kung kilala mo na ang Espiritu ng Ama't Anak, yaon kanyang nasa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon, ano? Ang bawat ninuno ay iba-iba ang ginampanan. Tama po ba? Subalit napakapalad nitong si Eliseo. Nagmithi siya na yung balabal man lamang ni Elias ay makuha niya. At hiniling niyang yung kalahati man lang, yung karampot na kanyang kapangyarihan ay mapasa kanya. Anong ginawa niya? Hindi siya umalis sa tabi niya. Patuloy niyang hinanap, patuloy niyang sinundan. Kahit pinaalis na siya, ginagawa niya ng kaparaanan. Gumagawa ng kaparaanan itong si Elias na iwanan siya. Nagdadahilan siya. Subalit, nang dahil ang kanyang pagmimithi ay maalab, na gusto niyang makamtan ito, na gusto niyang makuha, nagbatas siya. Kayo po, kung may hinihintay kayo, kung may ginugusto kayo, nakamtin sa buhay nyo, hihiwalay ba kayo sa Diyos na magbibigay nito? Naway matulad kayo kay Eliseo, sa ninuno nyong si Eliseo. Kaya naman, hindi napagal ang katawan niya kahit patakbo-takbo. At nang hihiwalay na itong si Elias, at ang balabal niya init siya, nakuha niya, sapagkat lagi siyang nakahanda, lagi siyang nagbabantay, lagi siyang naghihintay. Kayo po, kung sa oras na ipagkakaloob na ng Ama ang nararapat sa inyo, at yung araw na yon doon ka sumuko, makukuha mo ba? Kaya dapat araw-araw walang suko, kundi araw-araw kau ay maghintay. Mangmahal, ganyan ang Ama. Hindi siya marunong sumuko. Kaya ang nais niya, kung tunay kang anak niya, ang pagtitiwala mo'y gawin, pananalig mo'y tupdin, kailan may di kanya bibiguin. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang ayaw mamatay ng tao. Paano mong kakamti ng buhay na walang hanggan kundi ka muna mamamatay ang katawan at madudurog ang laman? Subalit, kahit buhay ka, maaaring mamatay ang iyong laman. Ang isuko mo ang sarili mo at patayin ang pisikal na katauhan mo at mabuhay ang Espiritu ng Ama sa iyo upang ang pagkabuhay ng Espiritu sa iyong katauhan siyang magbigay angkop sa karunungan na dapat mong tuparit gawin nang makilala mong lubos ang iyong tinanggap. Buhay ba, Ama? Sa makatwid, mga mahal, kung kayo ay nakikiisa na at tuwirang tatanggapin nyo na ang Ama ng inyong buhay, may papatayin sa inyo. Ang isip nyong marumi, ang puso nyong laging galit, naiinis, napupuot, nagagalit, nagdaramdam, naghihinanakit, nagseselos, naiinggit. Papatayin niyang lahat ito. At ang bubuhayin niya ay pagmamahal, pag-asa, pagtanggap,
pagkalinga. Yaan ang bubuhayin niya. Kaya magtataka ka sa sarili mo, dati makasarili ka. Bakit kaya ako'y hindi na makasarili ngayon? Dati matampuhin ka, bakit di na ako nagtatampo ngayon? Dati maramdamin ka, bakit di na ako makadama ng pagdaramdam? Dati magagalitin ka, aba, minura ako, ba't natawa pa ako? Yan ang espiritong maghuhubog ng pawang kabutihan sa inyong katauhan. Kaya nga, kung hindi mo man nakikita ito at dinadama mo tinanggap ng pagkatao mo, may gagawin sa iyo. Kaya, nakikilala mo ang sinasamba mo. May patutukang buhay siya, sapagkat ikaw ay nabago. Binago ang isip mo, ang pananaw mo sa buhay, ang layunin mo sa buhay, mithiin mo sa buhay, at ang pandama mo'y naging ganap ang pagmibig. Kaya nga, masasabi kang bagong buhay. Born again Christian. But, kung wala pang gayon, hindi ka newly born. Ikaw ay lumang buhay. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Kung pag-aaralan ninyo ang pinasisilay ng Ama sa kaharian niya, na hindi nyo nakikitang bumubukas. Tumitig ka sa langit, pag nakita mo ang kidlat, hagibis. Nakita mo ba kung saan tumukod? Nakita mo ba kung saan nagmula? Pag nakita mo ang bahaghari, nakita mo ba kung saan tumukod? Nakita mo ba kung saan nagmula? Ganyan ang Ama. Hagipis sa tao. Naiguguhit niya ang buhay mo. Nabibigyan niya ng kulay ang buhay mo upang tulad ng mga bituin na mapagningning niya. Tulad ng araw na pasisikat niyang liwanag sa iyo. Tulad ng buwan na diliman, maaari niyang pasilayan. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang bawat hinirang may kaangkop na kakayahan, may kaangkop na karunungan sa kanila ay binigay. Tulad ng mga ninuno ninyo na hindi pantay-pantay, hindi pare-parehas ginampanan araw-araw. Subalit, sa isang pinagmulan, karunungan ng taglay, sa isang nagbahagi sa kanilang tinunguhan. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Tayo. Dahil sa'yo, ayaw kong mawalay. Yan anak ang sabihin mo. Bigkasin mo nga. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Sabihin mo. Dahil sa'yo, makalalaya ako. O dakilang Ama ko, buhay kang totoo. Nais kong manahan sa'yo, magalak ako.
dahil sa'yo. Walang dapat gawin ako, kundi tanggapin ka, o dakilang Ama. Yan ang gawin mo, anak na minamahal ko, upang makalaya ka, maging ganap katawan mo. Walang dapat, sige lang, na maghari sa'yo. Walang dapat na mangibabaw sa'yo, kundi kapayapaan, ganap na pagtitibay, upang iyong maramdaman. Gusto mo pa ba yan? Ayaw mo na, tapon mo na. O dakilang Amang mahal. Sige, labas niyo yan. Paupuin niyo siya, paigyan niya silya. Lahat ng araw mayroong inaalay, lahat ng sandali mayroong magagawa, sa tao, sa lupa, kung mimithing ganap na inyong makilala. Diyos Ama, naking pinakikilala. Kaya't ano ngayon ang masasabi mo? Wala kang sakit. Yan ang pawang katotohanan lamang, o aking mga mahal. Inyong pagnilayan lahat ng sakit tinuran, sa inyo ay inilahat. Kaya't kayong lahat ay ganap na manahan, pagharian kayong lubos, Ama'y kilalanin. Siya ang sa inyo nagbigay ng hininga, nagpahiram ng buhay na inyong taglay. Kaya't gawin nyo, magtiwalang lubos, tanggapin lamang na may magagawa siya, patotohanan niya. Kayo'y anak niya, tuwirang minamahal, mahal na mahal. Bawat araw, buong magdamagman, kayo'y tuwirang binabantayan. Kumusta ka, anak? Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, kumusta ka? Anong pangalan mo? Christina.
taon ka na? 24. Babalik ka pa bukas. Ay, salamat naman. Parang narinig ko na yan sa'yo. Hindi katwiran niya sama. Alam mo, pag kinatwiran mo sa Diyos ang kulang po ako sa pera, kaya hindi ako makakapunta rito eh. Wala po kasi akong pera, kaya hindi ako nakakapunta rito. Anak, nakikita kita. Nakakakain ka araw-araw. Kung kilala mo ako at nakilala, paparty mo ako. Buhay ba ang ama? Tama po ba? Kung mahal mo ako, mamahalin mo salita ko. Kung mahal mo salita ko, hahanapin mo'y gawa ko. Buhay ba ang Diyos? Kaya lamang, kahit isa sa inyo, di ko aanyayahan, sapagkat mainam ang bukal kaysa sa pilitan. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Kaya kahit kailan hindi i-anunsyo, bumalik ka. Halika, balik ka. Wala kang maririnig. Bakit? Ang masarap at magandang tanggapin, yaong kusang loob. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Manggaman kapag pinigtas na hindi pa sagad sa gulang, maasim. Kaya kung pilit lang ang iyong pagtungo rito, mapakla. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. O mayroon po ba kayong natutunan? Mayroon po ba kayong narinig? Aba, may pandinig pala kayo. Kaya sa inyo pong lahat, pag-aralan po ninyo, no? Kung yung mga bayabas, minsan may panahon na mayroon silang kulapo. Yung puti, ano? Eh, pagkasarap-sarap man yan, kung may puti-puti, makukuha mo bang kainin? Hindi. At subukan po ninyo, pag nalaglag ang isang santol, isang mangga, kung minsan titingnan mo, maganda ang balat niya. Pag binuksan mo, puro uod pala. Kaya pag kinain mong nakapikit ka, pumapasok sa lalamunan mo. Nanguya mo na, alam mo pa bang uod dyan? Maselan lang ang tao pag nakikita. Buhay ba ang Diyos? Kapag di nakita, masarap ka. Masarap. Ay, malinis ka yung restaurant na ito. Malinis yung labas. Puro stainless pa, no? Naku, ka. Malinis. Yung pala, sabi nung waiter, buhay ba ang Diyos? Suplada pala yung umo-order. Nakaganti na ka ako. Minura mo kanina. Katagal mo ka mag-service. Katagal mo ka mag-service. Dalhin nga natin ka doon sa suplada na yan. Alam pa ba ninyo yon? Mga minamahal. Apo Kuncheng, ba't mo naalaman yan? Bakit? Nakita ko Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, pakatandaan po ninyo, may taong gumaganti ng palihim. May taong gumagawa ng palihim. Hindi niya magawa sa iyo na nagagawa niyang palihim. Kaya ang Diyos lantarang gumawa. Hindi tulad ng tao, palihim ang paggawa. Subalit sa Kanya'y walang malilihim. Buhay po ba ang Diyos? Pakatandaan po ninyo, ang nais ng Ama, maging totoo ang bawat isa. Ang nais niya, maging tapat ang bawat isa. Sapagkat sa katotohanan at katapatan, kay sarap sa pakiramdam. Naramdaman nyo na po ba yon? Nalaman nyo na po bang tama yon? Di gagawin nyo na po Teka po muna, hindi pa ako nakahanda. Buhay po ba ang Diyos? Alam nyo po, hindi naman kailangang handa-handa muna yan Para ka bang naghihintay ng handaan na birthday mo bukas? Happy birthday to you. Happy birthday to
Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Muntik na ako nabilaukahan. Yung may birthday po ngayon, yun po yung unang alagad ko na binigay sa akin, binahagi ng Panginoon. Halika nga, buntes. Tatago-tago ka pa dyan. Yan po ang napakabait kong alagad. Patay, bubulgar kita. Salamat naman kung ilang taon ka na rito. Mag-11 na. Ay, di po. Alam niyo po ano po ba ang estilo ni Pedro? Po. Ano po ba ang estilo ni San Pedro? Nagalinlangan siya una kay Kristo, ano po? Totoo po yan, ganyan din yan. Nang una po, dami niyang sinusuri sa akin yan. Sa tuwing namang susuriin ako, pasubali ko sa'yo. Di bagat tinatanong mo sa isip mo, matalino po kasi. Ako po ay grade 1 lang tinapos ko. Pa-English pa yan. Isang araw po tinext siya, English din. Sa kanya kaya galing yun, Eka. Paano niyan manalaman, Eka? Yun, gano'n-gano'n. Pero kunwari lang, ay, galing ni Apo, pero hindi niya alam. Okay, pasubali ko, sundan mo pa, Eka, anak. Sundan mo pa. Ay, sa kanya kaya, Eka, totoo galing yun. Siguro, Eka, tinuturuan ni Eka naman. Sundan mo pa, Eka, anak. Ay, kay Apo galing yun, tinuruan ni Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, ako po walang alam. Wala akong karunungan. Hindi ako marunong, wala akong alam. Subalit ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay pinakamarunong. Kaya kung gusto niya akong turuan, pwede niya akong turuan. Kaya kahit saan ako magpunta, hindi ako natatakot. Bakit? Bakit po ako matatakot? Kung pwede lang akong magkwento ng kayabangan, kaya lang hindi pwede, bawal. Pero hindi ko ipagyayabang ang sarili ko. Si Kristo pagyayabang ko. Buhay po ba ang Diyos? Dahil, bakit ka parang bulating ulo? Salamat naman po, kahit urong sulong nagtagal ng ganito katagal. Pero, mahal na mahal po namin yan Namin. Kayo, mahal nyo? Amen. Kayo, mahal nyo? Parang hindi kayo sang-ayon. Yan, mahal na mahal po namin yan. Kasi yan ay huli lang lubos. Wala siyang kapatid dito, kaya ako nanay niyan, tagapagtanggol ako. Kaya lang hindi niya pa yung pagtanggol. Sige, po na, tapos na. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon, napakadakila niya. Tunay na, bakit po siya tinawag? Ang maglingkod po sa Panginoon ay maraming pinagdaraanan. At ang mga pinagdaanan po namin ay hindi na kayang bilangin, hindi na kayang baybayin, hindi na kayang isipin baga kung iisa-isahin. Subalit tanging Ama lamang ang nakakaalam ng bawat kaganapan sa aming buhay, ng bawat aming pinagdaanan, bago umabot ang 11 taon ng gawain ito na maglalabing 2. Ilang buwan na lang po? Anong petsa na ngayon? July. Next month, August na. Next month ulit, September. Wow, October. Parang ang bilis ng panahon. Ano po? Kaya salamat sa inaawit na ginawa ni Mami Beth. Lumilipas po yung buwan, yung araw, hindi natin namamalayan. Sabi niya, sa ika-12 taon, wala pa yung 12. Malapit na mag-12. Ano po? Paano naman kanta? Sa ika-13 taon, naku po, Diyos ko,
napakasarap gunitain. Pero alam niyo po ba, wala pa kaming nagagawa. Kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, huwag mong isiping marami ka nang nagawa. Huwag mong isiping ang dami mo nang ginawa. Lagi mong isipin wala ka pang nagagawa para huwag kang magsawa. At yan po ang totoo. Huwag mong bigyang takda at tuldok ang iyong ginagawa. Sapagkat kapag inisip mo ang ginagawa mo, magsasawa ka. Lalo na yung mga pinaggagawaran mo ng mabuti mong gaway, di marunong magpahalaga sa'yo. Totoo po. Para hindi ka manghinawa, para hindi ka magsawa, lalo't higit sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa'yo, huwag mong isipin ang ginawa mo. Huwag mong tingnan na may nagawa ka. Huwag mong bahagi sa isip at damdamin mong puro ako, puro ako, puro ako. Sapagkat kung gayon ang katwiran mo, magsasawa ka, magdaramdam ka, magagalit ka, tatalikod ka. At yan ang nais ng Kristo, kaya tinuran sa mga alagad niya. Kung nais niyong maging alipin, kung nais niyong maging totoong alipin, kayong maging isang tunay na halimbawa. Kung nais niyong kayo ay kalugdan, gawin niyong alipin ang inyong sarili. Sapagkat kung kayo ay alipin ng kapwa nyo, ang Ama naman ang nagmamahal sa inyo, siyang magbibigay pagpapahalaga at gantimpala sa gawa nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya wag mong sabihin, hindi naman po ako manggagamot hindi naman po ako mangangaral Kahit ikay ordinaryong tao, kung kilala mo ang Diyos na totoo, may magagawa ka sa kapwa mo tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya huwag mong sabihin, hindi ka mangangaral, hindi ka manggagamot, hindi sa mangangaral at manggagamot lamang ang magagawa. Sapagkat araw-araw may magagawa ka sa iyong kapwa. Lalo't higit kung nasa iyo ang liwanag, huwag mong itago. Ibigay mo, ipakita mo ang liwanag na taglay mo. Lalo't higit kung nasa iyong karunungan na may kabutihan, na magpakabuti. Ipamahagi mo, huwag mong suluhin, huwag mong ikahiya, sapagkat ang nakakahiya ay ang gumawa ng masama. Buhay po bang Diyos? Lalo't higit kung ikaw ay natuto na, nakadama ka pa, ipahayag mo ang natutunan mo, ipakilala mong nadama mo, at ang Diyos mong sinasambat, nagtiwala sa iyo, siyang magbibigay ng ikasisiya mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, nawa kayo'y may natutunan, may naramdaman, at may pagnilayan, pagpalain kayo. Kaya, anong hindi kayang alisin ng Ama? Narinig niyo po ang binahagi ng alagad na tinurang maliwanag ng banal na Ama, banal na Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung ang bundok, kayang tibagin. Anong hindi kayang tibagin sa inyong mga pasanin? Kung ang dagat, kayang hawiin. Anong hindi bibigay na daan upang matuntun nyo ang mabuting katwiran? Ano ang hindi bibigay sa inyo para maging mabuti ang inyong buhay? Anong hindi gagawin ng Ama na hawiin na lahat ang balakid ninyo para makatamo kayo ng ginhawa at kasiyahan? Kung ang lupa ay kayang pagbitakin, anong karamdaman ninyong hindi kayang alisin? Sapagkat ang lahat ay sa Ama. Lahat ng mabuti at pawang kabutihan, ang di lamang sa Kanya ay ang kasamaan at kasalanan. Kaya kapag ikay masamang nilalang, hindi Kanya anak. Kanino ka anak? Kay ulo po. Ayaw mo naman tanggapin yan. Lahi ka ni Beelzebul. Sino ba si ba't sinabi yung ulo po?
Hindi po ba yung ahas ang nanlinlang kay Eva? Tama po ba? Kaya kung anak ka ng Ama, ano ang dapat makita sa'yo? Ang buhay tulad ng isang awit lamang. Oh, kumusta ka na? Anong pangalan mo nga uli? Christina. Christina? Christina Dimla, halika na. Mayroong simula at may katapusan. Oh, magningning ka nawa. Kaya't bawat araw kayo'y masyahan. April, happy birthday. Panaligan niyong ganap na kayo'y may matatanggap na biyayang ganap sa Diyos ng liwanag. Kumusta anak? Anong pangalan mo? Gerald. Alam mo anak, may pasyente na kaming ganyan. Bakit inunay puso? Para matanggap mo kung ano yan, anak, ha? Kaya, taga saan kayo? Sa Naldeponso. Sa totoo lang, marami nang gumamot dyan. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ang saki sa inyo'y tinutura. Marami ang magsasalita, ako'y nang gamot. Subalit, umalis ka sa aking harapan. Pagkat hindi tumpak at tugma ang sa kanya'y ginawa. Tamang may kabutihan, subalit di bukal sa kalooban. Kaya't ang layon ko sa inyo, matutunan niyong tuwiran. Ang sakiyang kopat sa inyo ay marapat na matanggap upang hindi kayo nalilisya at di kayo mapariwara. Nasa kong gawin ninyo, kalasag nyo na totoo ang aking espiritu na'y binabas sa inyo upang siyang sa inyo ay magturo at sa inyo ay mag-alay ng marapat kailanman habang kayo'y nabubuhay tulad ng sa akin. Awiting pinagsusumikaw, aking mga minamahal, pag nilayang tuwiran. Tono kong sa inyo ay alay na pinarinig, binigkas ko sa harapan kung paano ko sinasalaysay. O aking mga minamahal, pag nilayan niyong tuwiran, ang sakin ay alay na mabuti pa wa kailanman
Mabot niyong tuwiran, matanto niyong lubusan, makikinabang kayong ganap, kayo'y masisiyahan. Kaya nga't pasubali ko, magnilay, magbulay, magtanto ng tuwiran, suriin niyo kaganapan at maabot niyo ang aking nasa't layon kanino man. Pagkat kayo'y aking mahal, mahal na mahal na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Ay, Diyos ko. Buhay po bang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Nasirang cellphone ko, di kita. Alam kong may magagawa, ang isa'y walang load, ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Welcome na. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Hop! 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 Whoop!
buti po ng Ama, dahil buhay ang Diyos. Dahil buhay ang Diyos. Oy, may pupunta tayo. Oh, okay. Pero huwag kayong mag-alala. May pupunta po kami, pero tumititig sila. May bukas pa. Buhay po ba ang Diyos? Di po ba parte-parte, ano? Sanay naman kayo ng may bukas pa. Alam na ninyo yung may bukas pa. Di sa makatwid, bukas ay may pag-asa. Ngayon ay may pag-asa. Walang katapusan ng pag-asa. Manalig ka sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, parte-parte po, no? Tama po ba? Napakasarap mabuhay. Alam niyo po, kung matututunan niyo lamang po ang katotohanan na kahit mahirap ka, dapat umasa ka. Magtiwala ka. Manalig ka. Nang Diyos mong bumuhay sa iyo, hindi sa buong panahon, ganyan na lang ang kalagayan mo. Kaya nga hinambing niya yung buhay sa gulong eh. Ano po? Naroong nasa ilalim, sa gitna at sa ibabaw. Di ganyan din po ang buhay. Kung mahirap kayo, maaaring sa pamilya nyo'y may lumabas na maganda ang kapalaran, ititighaw din kayo. Maaaring ngayon hirap ka, may bukas pa. Araw-araw may bukas pa. Kung yung damo sa parang, pinasisibol ng Ama, pinatutubo niya, walang nangangalaga, nabubuhay sila. Ikaw pa kaya na mayroon kang kapwa, na mayroon kang nagmamahal. Kung yung ibon, kampay lang ng kampay sa himpapawid, humahapon sa pugad, humuhuning, naghihimbing ang tulog. Pagkatapos lilipad na naman, bakit nabubuhay? Ikaw pa kayang sama ay nagtitiwalang lubas. Aba, anak ka ba niya? Amen. Sabihin nyo nga po, Amen. Amen. Kulang pa. Amen. Mahina pa. Amen. Mahina pa. Amen. Yan. Kailangan lagi kayong Amen na may magagawa ang Diyos Ama sa inyo. Kailangan lagi kayong Amen na may mababago sa buhay nyo. Kailangan laging Amen na di kayo pababayaan. Kailangan laging Amen, gagaling ang kaluluwa at katawan mo. Palakpakan po natin ang Diyos. Yan. Kaya dahil Amen ka, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, taglayin ang liwanag na dulot ng Kristo, sa pamamagitan ng Espiritu, patnubay at gabay di nawawalay sa inyo. Ano mang balakid ay kayang hawiin, ano man ang pasanin kayang paganin, ano mang pinagdaranan mahuhulagpusan, ano man ang inyong nakakamtan pasalamatan, sapagkat ang Diyos ama'y buhay, pagpalain kayong tuwiran. Tayo na po. Kami po ay may tutunguhan na kapatid.